Amen? Praise God! Kasi yung storya ng babae sa balon is all about witnessing. Babae sa balon, ha? Nagaling ako. Hindi si Rosana Roses yan, ha? Amen? So it's all about witnessing. At titignan po natin sa gabing ito, yung Samaritan woman story from a witnessing perspective. Sabi ko nga kanina, titignan natin doon kung paano nag-share ang Panginoong Jesus. It's all about sharing. Dapat pagkatapos ito, evangelism tayo. Amen? Okay, ito po yung, ako po muna, mamaya-maya na akong tatanong. Ito yung, yung mapa. Makikita nyo ito, nasa gitna yung Samaria, andito yung Jerusalem, nandun yung Galilee. Sino Jesus galing dito, sa baba? Kung ikaw, hudyo kang matino, ibig sabihin yung talagang nilidespise yung mga Samaritans, andaan mo dito. Iiwas ka talaga. Ayaw mong daanan yan. Pero ang Panginoong Isus, dumiretso. Dumaan siya dyan. Yun ang pag-aaralan natin, bakit siya dumaan dyan. Amen? O yan, tanong na ako ngayon, why did Jesus went to Samaria? Yan, tatanong na ako ulit. Sister Manu, bakit siya dumiretso doon? Amen. Praise God. Yun lang kasimple yun. To share the word. Kasi, sabi nga sa Luke 19:10, sino may Bible? Pakibasa. Luke 19. Okay, muna pong magbabasa. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Amen. So, pinuntahan niya talaga doon, di ba, sinasabi nga ito yung mga makasalanan doon. Kasi pag sinabi mong Samaritan that time, di ba, ang connotation nun ay makasalanan. Kasi sila yung nakipag-intermingle sa mga Assyrians. So, ang Panginoong Jesus, hindi niya talaga dinala sa sarili niya. Ito, mga, kumbaga sa atin, mga prostitute to, mga lasenggo to. Instead, dumiretso talaga siya. Amen? So, ganun lang po kasimple. Why did Jesus went to Samaria? So, ngayon, ano natin doon? Amen. So, doon sa verse 4, magpa-paraphrasing na po ako. Hindi ko na ito yan kasi magtatagal tayo. Now he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Ngayon, ang tanong niyan, di ba papunta na si Jesus Christ? Pumunta siya dun sa, saan siya pumunta? Sa Sychar. Anong meron dun? Balon. Sabi ko nga kanina, balon eh. Sa tingin niyo, bakit mo siya nagpunta? Bakit sa balon? Iinom siya. Ano pa? Nagpapahinga. Bakit saan ba siya galing? Travel. Nag-travel siya sa anong bansa yun? Anong yun? Jerusalem. Ano pa? Ano pa? Meron pa ba kayong bakit sa balon? Nauhaw, mainit. Ano ba? Yun yung kadalasang pinupuntahan. Ha? Yun yung kadalasang pinupuntahan. Amen. Praise God. Tama po. Nung panahon po kasi niyan, wala pa silang Facebook. Kaya lahat sila nandun sa balon. Doon sila sa balon nag-uusap-usap. Noong time na yun, ang balon lugar ng chismisan. Kaya doon nagpunta ang Panginoong Jesus. Bukod sa pagod na siya, dito pinapakita talaga natin, sa atin, ang Panginoong Jesus, tao talaga siya. Napapagod, nauuhaw. Tama po lahat ang sagot natin. At isa pa, yung lugar na yun, doon nakikita-kita yung tambayan. O, tambayan. O, kasi wala pa Facebook. Ngayon, ano bang pwede natin dyan? Karama, Alatar. Diyan nakikita-kita yung mga Pinoy. At least, minsan nakaiba mo. Amen? So, susunod dyan. About noon. At tanghaling tapat. O, pagdating dyan, sabi doon sa 7, when the Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Ngayon, tanong lang dito, bakit tanghaling tapat? May isang babae dumating, tanghaling tapat. Sabi, sa ibang translation nga, the 6 hour. Pag sinabi 6 hour, alas 12 tapat talaga. Kung ikaw matinong tao, matinong babae, bakit tanghaling tapat pumunta? Para walang pila. Para walang pila, amen? Praise God! Wisdom talaga to. Ano ba? Ano ba? Para walang kausap. Walang kausap? Ano ba? Loner? Ano ba? Para hindi malamig. Para hindi malamig. Ano ba? Para walang sagaban. Para walang sagapan. Ano ba? Ayaw niyang mapag-chismisan. Ayaw niya mapag-chismisan. Kasi sabi ko kanina, pinag-chismisan niya. Oo, chismisan talaga yung lugar na yun.
Nahihiya siya. Oo, nahihiya siya. Ano ba? Bukod doon. Umiiwas siya Umiiwas siya. Saan siya umiiwas? sa mga tao. Sa mga tao, ayaw niya. Wala siyang ka-Friendster, wala siyang ka-Facebook. Ganun lang yan. So, kaya siya nandun. Wala siyang friendship. O wala siyang friendship. Pero tingnan mo, no? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, take note ha, Samaritano, tapos ang Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, hindi naging hesitant ang Panginoong Jesus humingi ng tubig. Sa tingin mo, no? Being a Samaritan at isang Hudyo, ano yung mga barriers o yung mga pader na tinibag ng Panginoong Jesus nung kinausap niya yan? Kasi sa kultura nila, hindi pwede magsama eh. Kagaya, ano yung mga barrier? Kasi dapat, hindi tayo mag-uusap, mga ganun. Preference. Race, Samaritans and Jews, hindi pwede mag-usap. Siguro hindi pwede mag-usap, pero sa time nila, hindi bagay, hindi pwede mag-usap yan. Ano pa po? Bukod sa race. Yung rabbi hindi pwede makipag-usap sa babae parang Makasalanan. No, bukod sa may kasalanan, isang babae, isang lalaki, nung time nila, bawal yun. Oo, hindi pwede yun. Kaso sabihin niya, miss pa po ako, hindi pwede yun. Miss pa siya, tapos yung isa binata rin, hindi pwede yun. So, unang-una, race. Pangalawa, is yung, sabi nga, makasalanan, kasi mamaya malalaman natin ba't makasalanan niya. Tapos yun nga yung, yung level nila, kasi rabbi si Jesus Christ, eh. Teacher siya, tapos yan, ordinary tao lang. Pero ang Panginoon Jesus, hindi siya namili ng kakausapin. Tapos, paano niya binrake yung ice? Ano yung icebreaker dyan? Paano niya kinausap yung Samaritan? Ano yung ginamit niyang technique? tubig. Tubig. Pani. Chai, pani. Di ba? Sarapit, moy. Tama ba, moy? Maya. Parang chimoy yan. Amen. So sabi niya, will you give me a drink? Kumuha siya ng common denominator. Hindi nga doon siya sa balon ang hiningi niya sa kanya. Meron ka bang kape? Hindi ganun. Ang Panginoong Jesus talaga yung wisdom niya, no? Kasi nando ka sa balon, mainit, syempre, ang denominator mo ron, tubig. So, napakasimple lang niya. Kumbaga kung ikaw yung magsishare, nakita mo yung kabayan dyan, hindi mo naman sasabihin sa ka nagtatrabaho. Sasabihin mo kabayan, di ba? So, ang Panginoong Jesus, ganun kasimple lang magsimula ng conversation. Will you give me a drink? Tubig lang, tubig. Kasi syempre, nasa balon kayo. So, tayo siguro, pag nagsishare, ano yung common denominator? Which is usually nga kabayan, di ba? Sa ating mga Pilipino, yun ang ginagamit natin. Amen? So, ganun lang kadali ang Panginoon Jesus. Will you give me a drink? Pero, kung titignan mo, hindi napakadali kasi nga may mga barriers. Pero, somehow, ang Panginoon hindi namili. Amen? So, dapat ganun din daw tayo, hindi tayo mamimili. So, sinagot niya rito, will you give me a drink? Ano yung sagot na Samaritan? Sa verse 9, pakibasa, Sister Jean. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Amen? Amen. Ano yung ginawa ng babae? Nag-refuse agad. Rejection agad yung ginawa niya. Sabi nga niya siguro, you're a Jew, I'm a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? Para sinabi niya, miss pa po ako. Tapos hihinga mo ako ng tubig. Tayo ba, na-experience natin yan pag nag-share? Sino mga nag-evangelism na rito? Yes. Amen, lahat tayo, di ba? Na-experience ba natin yun pag nag-share? Brother Lito, ano yung mga experience mo pag nag-share ka tapos na-reject agad? Nagmamadali ako eh. Amen! Ano ba? Ano ba? Brother Marlon, may pupuntahan. Ano ba? Sister? Yung iba yung religion nila. Iba yung religion nila. Ikaw, Sister Maylin, ano na-experience mo? Nagkakaiba po ako experience last evangelism. Amen, pakishare mo naman. Merong tumanggi sa na-share namin. And then, Iglesia ni Cristo siya. Tapos may katabi siya, okay po. Sabi, yung katabi niya, willing mag-share pa. So, sinishare namin siya. Nung, sabi, parang galit na galit siya, umalis siya. Alis na ako, magpagkita pa ako sa kabit ko. Sabi ko. Kasi talagang galit siya. Eh, naririnig po niya yung sinishare namin dun sa babae. Talagang, nagulat talaga. Lord, Ganito siya. talagang, Honest. like ba yung babae? Yung sabi, hindi naman niya kailangan sabihin, pero may espiritu siya. May spirito talaga. Ganun ka-anis yung spirito niya. Ganun.
Hindi niya sinasabi magluluto ako. Sabi ko, may na-experience kami ni Brother Francis Inyo sa may satwa. Dali lang may niluluto ako. Tumatakbo talaga ako. Nung una lalapit nung sila magsishare kami, dali lang may niluluto ako, may nakasalang. So iba-iba no? Ganon din yung na-experience sa Panginoong Jesus kung titignan natin. Na-reject din siya agad. Isang unang salpak. Sabi niya parang kabayan, ayaw na. So ang Panginoong Jesus, naranasan din po pala yun. So dapat tayo rin magpalakas sa ating story to kasi ang Panginoon siya naranasan din tayo, siyempre. Amen. Yung susunod po dyan, sinagot siya ng Panginoong Jesus sa verse 10. Pakibasa si Sir AJ. Kaya mo sa akin? Kulay pula. Yung kulay pula lang sa lalim. If you know the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Amen. Paano sinagot ng Panginoong Jesus? Sister Kelay. Paano niya sinagot? Ginamita niya ng talinhaga. Amen. Ginamitan niya ang talinhaga. Ano pa? Brother Ronald, paano niya ginawa? Challenge niya? Oo. Pwede, may challenge dyan. Ano pa? Alam mo lang. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang. Ayaw mo yun. Oo. Kung alam mo lang kung sino ako pa dapat ang hingan mo. Parang gano'n, no? Yung sagot niya dyan, nandun pa rin sa living water. Nasa tubig pa rin. Kanina, give me a drink. Ngayon, living water naman ang sinabi niya. Sabi niya dito, if you knew, sabi niya, kung sino yung kausap mo, and He would have given you living water. So, nandun pa rin siya. Nasa living water. Kanina nga lang drink, ngayon sa kanya, living water na. So, pero related pa rin. Kasi tubig pa rin yung ginagamit niya eh. Ngayon, bago tayo pumunta sa living water, ano ba yung ordinary water? Ano ba yung ginagawa niyo sa buhay natin? Refresh, ano pa? Strengthen us. Condition. Ano pa? Cleanse us. O, naliligo tayo. Pag hindi ka naligo dyan, pupunta ka sa metro. Pagkakaguluhan ka. Lalayo sila sa'yo. Ano pa? Tubig. Nakakita si sister. Ano pa? Sabi ko, nakaka-refresh siya, nakaka-strengthen sa atin. Parang nakakapagbalik nung natin, yung pagod natin na wala. Amen. Nakaka-restore ng takas. Yun yung tubig. It refreshes us. It quenches the thirst. Dagdag ko lang din to. Mm. Pero yung tubig na, yung literal na tubig, yun din talagang pinagpapaguran din Actually, yun yung pareho din na similarity din sa tubig. Kailangan i-acquire mo, i-achieve mo para makuha mo. Though pang physical requirement and then temporary quencher lang ng thirst natin. Amen. Oh. Praise God. Yun yung hinahantay ko sagot. Temporary quencher. Kasi ang tubig, pag uminom ka, tama, nalilinis ka, tama, nare-refresh ka, tama, na nakakapaligo ka, pero bukas ulit, mamaya ulit, makukuhaw ka. Diba? Parang yung mga ina-achieve natin sa buhay. Lahat temporary lang. Kagaya ng fame, diba? Yung mga nag-acquire ng kayamanan. Kahit sabihin mong napakamayaman yan, mamamatay din yan. Pag nagtatrabaho, kahit napakataas ng posisyon mo, mawawala rin sa yung posisyon mo pag pagre-retiring ka rin ng kumpanya. Kahit 20 years ka pa, magre-retire ka rin. Tama? Meron ba rin trabaho habang buhay? Wala naman siguro, no? Kahit kasi na Brother Ernest, nagre-resign na. Pupunta na lang siya ng Amerika. Ilang taon na po si Brother Ernest? 20 years. Tama yun, ang tagal niya. Pero, merong katapusan. Parang ina-achieve natin, ano ba, ba't ka tayo nandito sa Dubai? Ba't tayo nandito sa Dubai? Sister Cora, ba't ka nandito sa Dubai? Tinawag ka ni Sister Irene. Tumawag sa bahay. Try ko lang. Ha? Tinry ko lang. Tinry niya lang. O, temporary pa rin, di ba? Kasi meron kang gusto sa buhay, meron kang gusto, meron kang ina-achieve ka. All those things are temporary. Hindi ko sinasabing masama, pero yung mga bagay na yon, parang tubig, pag inom mo ngayon, bukas, mawala rin. At parang, nung isang araw, nag-uusap yata kami ni Brother Francis, sabi ko bakit ang yayaman nila? Bakit ang yayaman ng iba? Bakit mga bilyonaryo? Kasi napag-usapan yata natin yung mga billionaires, no? Ang pinakamayaman daw dito si Al Gore. Siya yung pinakamayaman, pero mas mayaman si Lucio Tan. Si Lucio Tan, si Henry C.
Yung pinakamayaman dito, mas mayaman yung pinakamayaman sa Pilipinas. Sa Forbes magazine, tignan nyo. So, naman na pag-usapan namin yun eh, no? Pero, dapat mas mayaman tayo sa kanila. Layo sa lolo. Eh, sabi nga ni lolo mo.